Ayan, good morning, day 3. Tara mag-breakfast. Okay, pancake with sausage, egg, hash brown, apple juice. Okay na. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see. Hello, nasa na tayo? Nasa Joggins Fossil Center. Titingin kami ng mga cozy hangin dito. Lamig. Ayan, lakad-lakad muna kami sa labas kasi medyo napaaga kami 10 o'clock pa yung open nung center. Ayan, nakikita namin yung Fundy Bay. So, high tide na yan. Ayan, pumasok na kami sa loob. Ayan, bungo ng mama mo. Ayan, di ko alam. Biik. Ayan. Hindi ko alam. Titignan ko sa microscope yung bato. May fossil daw dun. Hindi ko daw masyado makita. Ayan. Diba? Ang ganda ko ba? Then, ganda ng view. O, ayan. Basa-basa. Ababa na tayo ng stairway to heaven. Pababa. Kaso, nabutan na tayo ng tubig. Okay, hindi na tayo makababa. Alangan naman, hindi na natin makita yung fossil. Hindi na tayo makababa kasi high tide na. Pero merong babaan dapat dyan. Yung tubig na yan, nagiging low tide. Pwede kang bumaba sa baba ng seabed. May mga, doon, fossils. Bakit na tayo makita na naman? Your stride, leaving behind what I hold inside. So, itong punta namin na Magnetic Hill is sikat siya dito sa Moncton, New Brunswick. Naging tourist attraction siya simula nung na-featured siya sa Ripley's Believe It or Not, saka dun sa Guinness Book World of Records. Kaya, ang dami niya na. Dati about Magnetic Hill lang, ngayon meron na siyang zoo, meron na siyang splash pad for kids. Ayun, so maraming turista rin yung pumupunta dito. Kaya tinry namin. Ayan, nandito na tayo sa bottom ng hill. Tapos, papalitan natin ng neutral. Ayan, neutral. Ayan, naka-neutral na. Tapos, ayan. Bibitawan mo. So, may illusion na dapat pababa pa rin, di ba? Or hindi magstay. Pero, umaangat yung kotse natin kahit uphill. Yan gumagalaw kahit wala nakaapak tapos naka-neutral. Weird. No? Ang galing, amazing. Pa-backwards. Pabaligtad na yung Oh, ayan pabaligtad yung andar nung kotse. Wala kang inaapakan na. Ayan na, stop na. Nice. Ayan, so ayan guys. Andito na tayo sa Shediac. Hindi ko alam paano i-pronounce, pero siya yung lobster capital of the world. Kaya, meron silang napakalaking statue nitong lobster na to. Ang dami nagpapapicture dyan sa kanya. Totoo kaya yan? May ganyang kalaki?
Lobster. Ang laki oh, parang ano? Malakas sa tao. Parang elepante. Ay hindi, parang dinosaur na ata yan. Sige, akat ka. Lagay mo kayong ulo mo dito sa ano niya. Saklo. Ayan o. Iipit mo yung ulo mo dyan. Ito na nga, after namin dun sa statue, nagutom na kami. So, late lunch to. Same place sa Shediac, sa The Sandbar Rest. Wala naman masyadong waiting time. Nakaupo agad kami. Tapos, ang ganda ng view. Una, for our appetizer, yung clam chowder. Ang sarap, sobrang daming laman. Ayan na yung pinaka main course namin, lobster. Akin yung deluxe, yung may mussels, popcorn shrimp ba yun? Basta, ang dami. Tapos meron pang crab cake, hindi ko naman naubos. Pero, yung star nung show or nung plate is yung lobster. Sobrang fresh niya. Manamis-namis, ewan ko. Basta, sobrang sarap. Tapos yung butter, plain lang. Dami kong nakain, sobrang busog na busog ako. Hindi ko nga nagalaw yung fries ko. Pero sobrang worth it. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at After namin kumain ng lunch, pumunta kami sa Hopewell Rocks Provincial Park. Last na to na itinerary namin for today. Pero medyo napatagal kami kasi sobrang ganda niya. Tapos tama yung timing na low tide na. So, yung walang tubig dun sa baba, pwede kang lumakad pero normally may tubig talaga yan. Yung ticket mo dito is pwede for 2 days kasi pwede kang bumalik para makita yung high tide naman, para makita mo yung difference. Ayun, after nito pupunta na kami sa PEI pero naglakad-lakad kami. Sobrang ganda sa baba. Ang daming tao. Grabe. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. Nakarating na rin kami sa PEI. Kumain kami sa Kuya Rudy's Chicken. At nandito na si Kiko and Eska. Good night muna. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind.